Paninisid ng perlas ang unang ikinabubuhay ng mga binatang taga-tabing dagat sa isa sa lalawigan ng Cagayan. Marami kasi ang mga bumibili sa mga ito, lalo na ang mga turista na nagbabakasyon sa mga beach resort na malapit lamang din sa dagat. Isa na rito ang binatang si Alas, 18 taong gulang. Subalit sa kanilang magkakaibigan ay siya lamang ang may pinakamaliit na parteng pinagbebentahan, dahil sa hindi naman siya kasing galing ng mga ito kung sumisid. Sa mababaw na parte lamang siya nakakakuha ng mga perlas, dahil hindi naman ganoon katagal ang kanyang pagsisid. Hindi kagaya ng kanyang mga kaibigan na halos abuti ng 10 minuto kung sila ay umahon. Samantalang maswerte na kung tatagal si Alas ng 2 minutong nakasisid sa ilalim ng tubig. Minsan ay nahihiya na siyang sumama, dahil kadalasan ay wala siyang nasisisid na perlas. Pero ang mga kasama naman niya ang pumipilit sa kanya. At maski tagapili na lamang siya ng mga nakukuha ng mga ito, at tanging tagabukas na lamang ng mga nagsasarang perlas kapag hindi kaagad nila nadadakma ang laman. Ang ibang perlas kasi na maliliit ay ibinabalik nila sa mga nakabukang perlas na maliliit din, para manatiling buhay, at ang malalaki lamang ang kanilang ibinebenta. Ganoon ang sistema ng pagkakaibigan ng mga binatang maninisid. Maski gaano kahirap ang buhay, ay hindi pwedeng may maiiwan sa kanila. Habang abala si Alas sa pagbubukas ng mga shells na nakasara, ay nabuksan niya ang isang perlas na kakaiba ang laman. Sa buong buhay niya ay ngayon pa lamang siya nakakita ng ganoon. Kambal na perlas? Pero bakit? Yung isa, hugis itlog at hindi bilog. Ang cute. May tago nga. Inilagay ng binata ang kakaibang perlas sa kanyang bulsa, sakay pinagpatuloy ang ginagawa. Nang makarami ay nagsiahuna na din ang kanyang mga kaibigan, at pagkabihis ng mga ito ay sama-sama nilang inilako ang mga nakuwang likas na yaman sa ilalim ng karagatan. Pagka-uwi ay ipinakita ni Alas ang daladala niyang kakaibang perlas sa kanyang lolong dating albularyo. Tumigil na kasi ito dahil sa labis na katandaan at pagiging ulyanin. Pero kahit magkagayon man, ay sa mga kakaibang bagay ay marami pa rin itong alam. Sa katunayan, ay namilog ang mga mata ng matanda nang makita niya mula sa palad ng kanyang apo ang perlas na may kakambal. Kinuha niya ito at kinilatis ng mabuti. At nang mapagtantong tunay nga ang kakaibang bagay na iyon, ay saka pa lamang nito sinabi ang nalalaman. Ang malaalamat na kambal na perlas na nagbibigay swerte at iba yung lakas sa sino mang taong makakakuha nito. Ang swerte mo, apo, at meron ka ng ganitong bertod. Alam mo bang nagbibigay ito ng kakayahang makahinga sa ilalim ng tubig? Ano po? Isa yung bertod, lolo? Sigurado po ba kayo dyan sa sinasabi nyo? O baka naman kasama na yan sa pag-uulyanin nyo? Diyos king bata re. Kailan ba nagkamali ang lolo Simon sa mga bertod, ha? Ipukpok ko sa ulo mo itong baston ko eh. Basta kapag lulusong ka sa dagat at sisisid, ilagay mo lamang sa loob ng bibig mo itong kambal na perlas at igilid sa iyong alangala, maski sa kanan o sa kaliwa. Total kusang kakapit yan. Malalaman mo ang bisa kapag nasubukan mo na. Sana nga po at totoo. Baka kasi pinagtitripan nyo na naman ako eh. Kagaya ng lagi mong ginagawa sa akin. Sa pagkakataong ito, Alas, maniwala ka. Ramdam mo naman kung kailan ako nagsasabi ng totoo, hindi ba? Kung sa bagay, wala namang mawawala kung susubukan ko bukas eh. Sige po, lo.
Amin na yan at matutulog na ako. Napagod kasi ako sa pinuntahan namin eh. Sabay pa ang maglolo na pumasok sa loob ng bahay. Ulila na kasi si Alas sa mga magulang at ang tanging lolo Simon na lamang niya ang kanyang pamilya. Hindi naman namatay ang kanyang ama at ina, pero naghiwalay ang mga ito at sumama sa kani-kanilang naging kalaguyo. At siya naman ay iniwan sa matandang albularyo. Kinabukasan ay maagang gumayak si Alas para sumama uli sa mga kaibigan na manguha ng mga perlas sa dagat na kanilang ilalako. At sa pagkakataong ngayon ay lalayo sila sa Pampang at dadayo sila sa halos pinakapusod na ng dagat. Dahil kaunti na lamang ang mga perlas na nakukuha sa paulit-ulit nilang pinupuntahang parte ng dagat. Kaya susubukan nilang ibahin ang pagsisisiran. Medyo delikado ang kanilang pagsisisiran dahil maliban sa malalim ay hindi pa nila alam kung ano-anong klaseng mga isda ang nakatira roon. At ang nagpapanerbiyos pa sa mga ito ay ang naiisip nilang baka may pating doon o di kaya ay sirena at higanting pugita. Dala ng labis na kahirapan sa buhay ay tinitibayan na lamang nila ang mga sarili para may maiuwing pera sa mga magulang at nang makatulong lalo na't malapit na naman ang pasukan sa eskwelahan. Hati ang kanilang oras kapag panahon na ng klase. Umaga sila papasok at hapon naman sila naghahanap buhay. Naiintindihan naman sila ng kanilang mga guro dahil sa estado sa buhay ng mga ito. May makina naman ang sinasakyan nilang bangka, kaya wala silang dapat na ipag-alala maski sumama ng bigla ang panahon. Pagdating nila sa parte ng dagat kung saan nila tipong sumisid, ay tinigil nila doon ang kanilang bangka. Pinatay nila ang makina nito, saka inihulog ang angkla para hindi matangay ng agos. Saka sila isa-isang nagsitalunan. Gaya ng dati ay mag-isa ulit na naiwan si Alas. Mula sa kanyang bulsa ay kinuha niya ang tinatawag ng kanyang lolo Simon na bertod ng kambal na perlas. Tinitigan muna niya ito ng mabuti at nginitian bago inilagay sa gilid ng kanyang alangala. Tila naman may sarili itong galamay na dumikit kaya hindi nahuhulog. Kambal na perlas, susubukan ko kung may bisa ka nga ba talaga, gaya ng sinasabi ni Lolo Simon. Sana ay hindi ako madismaya o mabigo. Pagkasara ng bibig ay walang pagdadalawang isip na tumalon at sumisid si Alas. Napamangha naman siya dahil nakakahinga siya sa ilalim ng dagat. Tuwang-tuwa siyang sumisid pa ng malalim hanggang sa makita niya ang mga kasamang nagulat din dahil sa biglaan nilang pagkakita sa kanya. Malinaw at asul na asul talaga ang tubig ng karagatan sa pinakalaot nito. Mga ilang minuto pa ang nakalipas at nang sapat na ang nakuhang perlas ng mga binata ay nagkanya-kanya na silang ahon. Marami-rami rin ang kanilang mga nahanap kaya tiyak na malaki ang kanilang pagbebentahan. Hanggang sa maalala ng mga ito si Alas na hindi pa nagagawang umahon. Kinabahan ng mga binata dahil alam nilang hindi naman talaga kagalingan lumangoy at sumisid ang kanilang kaibigan. Kaya rumestro sa utak nila na baka nalunod na ito. Akma na sana silang magsisitalunan para hanapin ang binata. Nang bigla na lamang itong umahon na may daladalang napakaraming perlas sa kanyang lalagyan. Nagkatinginan ang kanyang mga kaibigan dahil hindi sila makapaniwala sa mga nangyayari. Ang dating pang mababaw na parte ng dagat lamang kasing tagasisid nilang kasama ay nakakasabay na ngayon sa kanila at mas matagal pa ang itinatagal ng hininga sa ilalim ng dagat. Namamanghang nagtataka ang mga ito kay Alas
dahil mula pagkabata ay kilalang kilala na nila ito. Pero sa pagkakataong iyon ay parang ibang alas ang kanilang nakikita. O heto, kunin nyo na, tapos ibuhos nyo sa batyang pilian kasi may nakita pa ako banda roon na kumpol ng mga perlas. Wika ni Alas sa kanyang mga kasama. Akma na sana itong sisisid. Subalit pinigilan na siyang sumisid ng kanyang mga kasama dahil lumalakas na ang agos ng tubig ng mga oras na yon. Pero hindi nagpapigil ang binata. Pagkakuha ng lalagyan ay muli itong sumisid. Wala namang nagawa ang kanyang mga kaibigan kung hindi ang hintayin siya. Natatakot na kasing lumusong ang mga ito sa tubig dahil masyado ng delikado ang lakas ng agos na sapat para dalhin ang isang tao o bagay sa malayong lugar. Ipinagdasal na lamang nila si Alas na sana ay makaahon pa ito ng ligtas sa kanilang bangka, maski wala na itong madalang mga perlas sa kanila. Makalipas ang ilang minutong pananatili ni Alas sa ilalim ng tubig, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng tila rumaragas ang tubig na palapit sa kanya. Kaya naman mabilis siyang lumangoy paahon at nang mailitaw niya ang kanyang ulo ay narinig niya ang boses ng kanyang mga kasama na abala na sa pakikipagbuno sa tubig ng dagat na umiikot na tila nagmistulang ipo-ipong tubig. Ah! Tulong! Tulungan niyo ako! Panay sigaw sa kanyang pangalan ng kanyang mga kasamahan na may bahid pa ng pag-aalala habang nakaandar ang makina ng kanilang bangka. Subalit sa lakas ng agos ay natangay si Alas pa ilalim ng tubig hanggang sa hindi na nila ito nakita. Maya-maya lamang ay kumalma na ang tubig pero wala na ang kanilang kaibigan. Magkagayon man, hindi pa rin sila pwedeng umuwi. Kailangan nilang mahanap ang katawan ni Alas, maski halimbawang patay na ito para naman mabigyan nila siya ng magandang burol at libing. Pinaandar muli ng isa sa mga binata ang makina ng bangka, saka nila sinuyod ang buong karagatan. Samantala sa kabilang banda, nang magkaroon ng ulirat si Alas ay nakita niya ang sariling nakahantusay sa puting buhanginan. Nagtaka siya dahil ang pagkakatanda niya ay asul ang buhangin sa kanilang lugar. Kaya tumayo siya at inilibot ang paningin sa paligid. Saka pa lamang niya napagtantong nasa ibang lugar siya pero tabing dagat pa rin iyon. Napakaberde ng kapaligiran dahil sa mga sariwang dahon at mga halaman sa paligid. May mga puno din ng niyog, papaya, bayabas na hitik sa bunga at iba pang mga prutas at gulay na purong luntian ang mga kulay. Pero ang ipinagtataka ng binata ay maski isang ibon o iba pang klase ng hayop ay wala siyang makita. Kakaiba naman ang lugar na ito. Kung hindi siguro sa mga alon ng dagat nakakabinging katahimikan ang bubungad sa akin dito. Pero nasaan kaya ako? At paano ako napunta dito? Nasaan din kaya ang aking mga kaibigan? Sana naman nasa maayos silang kalagayan. Wika ni Alas sa kanyang sarili. Mas pinasok pa ni Alas ang loob ng kakaibang gubat na yon. Hanggang sa narating niya ang isang karatula na may medyo kataasan at nakasulat doon ang katagang Isla Verde. Walang pag-aalinlangang pinasok niya ang parte ng gubat na yon. Sa paligid ay nakita niya ang tila mga balat ng ahas o di kaya ibayawak pero hindi normal ang laki. At ang nakapagtataka ay napakarami nito sa paligid. Mukhang tagilid ako sa lugar na ito Pero ano nga ba ang mga nilalang na nakatira dito? Hindi naman ako pwedeng umalis na lang nang walang kasagutan sa aking isipan. Kaya sige lang Alas, tuloy lang sa paglalakad.
Muling wika niya sa kanyang sarili. Ganoon nga ang ginawa ng binata. Mula sa kanyang kinaroroonan ay bigla na lamang siyang nakarinig ng mga tunog na pamilyar sa kanyang boses. Mga ahas ang kanyang naririnig pero malalakas ang huni ng mga ito. Dahil sa mas umigting ang kuryosidad ng binata sa kanyang sistema, ay mas lalo pa niyang pinuntahan ang pinanggagalingan ng tunog. Hanggang makita niya ang mga nilalang na hindi niya inaasahang mabulabog sa kanilang mga ginagawa. Dahil sa pagsigaw niya ng malakas, dahil sa takot at gulat. Mga taong ahas! Mabilis na kumaripas ng takbo si Alas. Wala na siyang lingon-lingon pa at ang tanging nasa isip na lamang niya ng mga sandaling iyon ay ang magatakas. Nagsilabasa naman ang mga pangil ng mga taong ahas saka bumalasik ang kanilang mga muka at naging kulay berde ang kanilang mga balat. Kaagad silang nagsigapangan para habulin ang binata. Napakabilis ng mga ito kumpara sa pagtakbo ng binata. Lalong-lalo na ang isa sa mga ito na kayang-kaya niyang abutan si Alas ng walang kahirap-hirap. Mas lalong nataranta ang binata dahil sa nararamdaman na niya ang lalaking taong ahas na nasa kanyang likuran. Subalit bago pa man siya masakmal nito, ay isang babaeng maganda na ahas din ang katawan ang bigla na lamang sumulpot at inatake ang kanyang kauri. Nabigla man ay hindi pa rin tumigil si Alas sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa dalampasigan at kaagad na sumisid sa tubig. Nanatili muna siya sa ilalim ng mga ilang minuto habang nakikiramdam. Nang wala na siyang maramdamang taong ahas sa pampang ay saka pa lamang siya umahon. Saka pa lamang din sumagis sa kanyang isipan ang dalagang ahas na nagligtas sa kanya kanina. Bakit kaya inatake ng babaeng ahas na yun ang kanyang kauri? At mas pinili niyang ako ang kanyang iligtas? Hindi kaya gusto lang niyang masulo akong kainin? At wala naman talagang pagmamalasakit na naganap? Ay, ano ba ito? May katanungan na naman sa aking isipan na kailangan ng kasagutan. Sa mga hindi kasi nakakaalam, si Alas ang tipo ng tao na hindi mapakali sa kakaisip habang hindi nabibigyan ng kasagutan ang katanungan na bumabagabag sa kanyang utak. Kaya muli siyang bumalik sa pampang kahit may bahid na ng takot ang kanyang puso at isipan. Sa muli niyang paglalakad papasok sa gubat, ay hindi na gaya ng dati na kumpiyansa siya dahil hindi pa niya alam ang lihim ng lugar na iyon kanina. Pero sa mga sandaling iyon ay naging maingat na siya. Patago-tago na rin siya sa likod ng mga puno ng niyog at panaylinga sa paligid. Pati kaluskos ng hanging humahawi sa mga daon kaya naglilikha ng ingay ay bantay sarado na rin ang kanyang mga mata. Para bang may pobya na si Alas sa mga sandaling iyon dahil sa mga biglaang mga pangyayari. Abala pa rin ang mga kaibigan niya sa paghahanap sa kanya. Nang sumagi ang mga ito sa kanyang isipan ay nakaramdam siya ng mas iba yung takot. Naisip niya na paano kung natuklaw at nakain na ang mga ito ng mga nakita niyang taong ahas. Biglang nagkaroon ng galit ang puso ni Alas ng mga oras na iyon dahil sa mga negatibong tumatakbo sa kanyang utak. Ang kanina'y takot sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng puot at paghihigante. Kung totoo ang kutob ko, ay wala na ding saysay ang buhay ko. Gagamitin ko na lamang ito para maghiganti sa mga taong ahas na yan. Bago din ako mamatay at matulad sa aking mga kaibigan,
ay tinitiyak kong malalagasan ko ang mga salot na yon. Kaagad na napuno ng tapang at determinasyon ang pagkatao ng binata dahil sa inspirasyon niyang makaganti sa mga taong ahas. Tuluyan na kasing nilamon ang kanyang isipan sa posibleng masamang nangyari sa kanyang mga kaibigang maninisid sa kamay ng mga halimaw na iyon. Naghanap siya ng isang punong kahoy na may mababa ang sanga. Pinaglambitin niya iyon hanggang sa naputol. Maganda naman ang pagkakaputol dahil tumulis ang duluhan nito na pwedeng gawing armas panlaban sa mga taong ahas na kanyang kakalabanin. Nang handa na siya ay buong loob niyang tinahak ang daan papasok sa lugar na may karatula sa unahan. Wala na siyang takot na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Pagdating niya sa lugar kung saan banda niya nakita ang mga taong ahas ay dismayado siya dahil wala na siyang nakita ni isa sa mga ito. Tanging mga malalaking lumang balat lamang ng mga ito ang tanging bakas na naiwan sa lugar. Kaya mas umigting ang galit sa puso ni Alas. Dala ng galit ng binata ay napasuntok siya sa isang puno. Laking gulat niya dahil bigla na lamang natumba ang punong iyon pagdapo ng kanyang kamao rito. Umugong pa ang pagkatumba ng puno sa paligid. Pero ang isa pang pinagtataka ng binata ay hindi man lamang nasaktan ang kanyang kamay at nagalusan. Ang galing! Paano nangyari yun? Ang lakas ko naman, grabe! Manghang-mangha si Alas sa kanyang sarili dahil sa kaganapang iyon. Hanggang sa sumagi sa kanyang isipan ang ibang kakayahan ng kambal na perlas na nakadikit pa rin sa kanyang alangala. Pero hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang pwedeng ipamalas ng Bertod na kanyang tangan. Dahil sa kanyang malalim na pag-iisip, ay hindi niya namalayan na napapalibutan na siya ng taong ahas na nagsidatingan na sa kanilang pugad. Galing din ang mga ito sa paghahanap sa binata, kaya walang nadatnan si Alas sa mga ito maski na isa. Nang makaramdam ay kaagad na inihanda ng binata ang sarili at binitawan na din niya ang hawak na kahoy at nagtiwala siya sa kakayahan ng kanyang kamao. Umalis ka na. Huwag mo nang tangkaing lumaban. Mamamatay ka lang kaya iligtas mo na ang sarili mo, dayuhan. Boses ng isang babae ang narinig ni Alas. Nang tingnan niya iyon, ay ang dalagang ahas na nagligtas sa kanya ang nakita na nakagapos ng patalikod ang mga kamay. Nalaman niya ang pangalan nito na si Ellie, sa isang lalaking ahas na sumuway dito. Subalit hindi tumignay si Alas. Ikinuyom pa niya ang mga palad sa kahinarap ang mga taong ahas. Huwag na nating patagalin ito. Umpisahan na natin ang laban ng magkaalaman na. Mga salot na taong ahas. May mga nagsasabi sa binata na siya pa ang matapang, isya na nga ang nanggulo at nambulabog sa kanila. Hanggang sa nagsimula ng umatake ang mga ito. Hindi maiwasang bumilib ni Ellie sa ipinapamalas na katapangan ni Alas. Nagagawa kasi nitong makipagsabayan at labanan ang kanyang mga kauri at ang iba ay nagagawa na nitong puksain. Halos ang mga taong ahas ang hindi makasabay sa binata. Sa ilang minuto lamang na nakalipas, ay nalipol na niya ang mga ito. Nilapitan niya si Ellie sa kakinilagan sa pagkakagapos. Patawad, kasi ikaw na lamang ang natitirang taong ahas na nabubuhay sa lugar na ito. Nagkakamali ka. Marami pa kami. Ang mga napatay mo ay ang mga masasamang taong ahas na kumakain ng mga tao. Pati kami ay nagagawa nilang kainin kapag sila ay nagugutom. Kami naman, ang kinakain namin ay mga isda. Gusto mo bang pumasyal sa aming lugar?
Papayag na sana si Alas subalit narinig niya ang mga sigaw ng kanyang mga kaibigan na tinatawag siya sa kanyang pangalan. Saka na Ellie, babalik na lamang ako kung may pagkakataon pa. Kailangan ko nang magpakita sa aking mga kaibigan bago pa sila makarating dito at matuklasan ang nangyaring labanan. Ikaw ang bahala, pero kung gusto mong bumalik, balik ka lang. Salamat sa pagliligtas sa aking buhay. Salamat din Ellie. O siya, hanggang sa muli. Tumakbo na ang binata papunta sa kinaroroonan ng kaibigan. Matamis naman ang ngiting iniwan ni Ellie sa papalayong binata. Nang makita ng mga binata ang nawawalang kaibigan, ay saka pa lamang nawala ang pag-aalala ng mga ito sa kanya. Hindi na din sila bumaba pa ng bangka at hinintay na lamang sa tubig ang tumatakbong binata. Isa-isa pang niyakap ni Alas ang mga kaibigan dahil hindi nagkatotoo ang kanyang hinala. Nilisan nila ang lugar na tanging si Alas lamang ang nakakaalam ng sekreto ng kanyang tangang mutya ng kambal na perlas at kung anong klaseng nilalang ang nakatira at nakalaban na niya sa isla na kung tawagin ay Isla Verde.